Isara mo muna ang iyong mga mata at isipin ito. Tumayo ka mula sa iyong upuan, puno ng kumpiyansa na parang ginawa mo na ito ng 1,000 beses dati. Lumakad ka ng isang hakbang at biglang parang hindi na sa iyo ang iyong katawan. Uboy ang iyong ulo, nanginginig ang iyong mga binti, at sa isang sandali, hindi ka sigurado kung babagsak ka o hindi. Ang takot na yon, ang biglaang pagkawala ng kontrol, ang dahilan kung bakit marami sa mga senior ang nanonood ngayon. Kung nanonood ka ng video na ito ngayon, hindi ito aksidente. Ang mensaheng ito ay para sa iyo o para sa isang taong labis mong mahal. Bago tayo magpatuloy, gusto kong itanong sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Saan ka nanonood ngayon? Mangyaring i-type ang iyong bansa o lungsod sa comment section. Ngayon din binabasa ko ang mga ito, at mas mahalaga, nakikita rin ng ibang manonood na hindi sila nag-iisa. Makinig ka ng mabuti. Ang pagkawala ng balanse ng walang babala ay hindi lamang katandaan. Ang ideyang iyon ay nagdulot ng napakaraming sakit, napakaraming bali ng buto, at napakaraming buhay na nawala. Sumasang-ayon ang mga doktor at eksperto sa pagtanda. Ang biglaang pagkawala ng balanse ay madalas na panawagan ng iyong katawan para sa atensyon. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit ito nangyayari, kung ano ang kadalasang hindi pinapansin ng karamihan, at kung ano ang maaari mong simulan agad na gawin upang protektahan ang iyong sarili. Gusto kong manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, dahil ang huling bahagi ay maaaring magbunyag ng isang bagay na hindi mo pa naririnig dati, isang bagay na maaaring maiwasan ang delikadong pagbagsak, pagpunta sa ospital, o kahit permanenteng pagkawala ng iyong kalayaan. Maraming senior ang nais sana nilang nalaman ito ng mas maaga. Ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataon. Kung sang-ayon ka na ang pagbagsak ay isa sa pinakamalaking nakatagong panganib para sa mga senior, mag-comment ng simpleng "Maya" ngayon. Nakakatulong ito upang maabot ang mensaheng ito sa iba na desperadong nangangailangan nito. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel na Gintong Sustansya. Gumagawa kami ng mga video tulad nito upang protektahan ang iyong kalusugan, lakas, at kalayaan. Ang pag-subscribe ay nangangahulugang hindi mo mamimiss ang impormasyon na tunay na maaaring magbago ng iyong buhay. Narito ang katotohanang bihira sabihin ng marami. Isang pagbagsak lang ay maaaring magbago ng lahat. Isang nabaling balakang. Isang pinsala sa ulo. Mga linggo sa kama na nagiging buwan ng panghihina. Maraming senior ang hindi naganap na nakaka-recover, hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinabayaan ang mga babalang senyales ng masyadong matagal. Naranasan mo na bang makaramdam ng pagkahilo kapag tumatayo ka? Nakaagaw ka na ba ng pader o upuan para lang makapanatili ng balanse? Kung nangyari iyon kahit minsan, mag-comment ng wise ngayon. Huwag mahiya. Ang comment section na ito ay ligtas, at mahalaga ang iyong boses. Sa mga susunod na sandali, ipapaliwanag natin ng detalyado kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, mula sa iyong panloob na tenga hanggang sa iyong mga kalamnan, mga ugat, presyon ng dugo, at maging sa iyong mga mata. Maiintindihan mo kung bakit biglang nawawala ang balanse, at kung bakit hindi ito dapat balewalain. Manatili ka. Makinig ng mabuti. Ang matututunan mo ngayon ay maaaring makatulong sa iyo na maglakad ng may kumpiyansa muli, at makatulog ng mahimbing sa gabi, alam na mas ligtas ka kaysa dati. Diretso tayo sa isang bagay na bihira talagang nauunawaan ng marami, ang balanse ay hindi lamang tungkol sa malalakas na binti. Ang balanse ay isang buong katawan na nakikipag-usap bawat segundo sa loob mo. At kapag nagkaroon ng sagabal sa pag-uusap na ito, hindi ito nagbibigay ng magalang na babala. Nangyayari ito biglaan. Kaya maraming senior ang nagsasabi, ayos lang ako isang sandali at sa susunod na sandali, hindi na. Sa loob ng iyong katawan, nakadepende ang balanse sa tatlong pangunahing sistema na nagtutulungan ng perpekto. Ang iyong mga mata, ang panloob na tenga, at ang mga kalamnan at kasukasuan ay patuloy na nagpapadala ng signal sa iyong utak. Pinoproseso ng utak ang mga signal na iyon at sinasabi sa iyong katawan kung paano tatayo, lalakad, liliko, o hihinto.
Ipinaliwanag ng mga eksperto sa pagtanda na parang ito ay isang koponan. Kung kahit isang manlalaro ang mahina, naapektuhan ang buong koponan. Dito nagsisimula ang panganib. Habang tumatanda tayo, hindi palaging sabay-sabay ang pagbagal ng mga sistemang ito. Maaaring humina ng bahagya ang iyong mga mata. Tahimik na humihina ang mga kalamnan mo. Maaaring tumigil ang panloob na tenga sa pagpapadala ng malinaw na signal. Ngunit dahil nangyayari ito ng dahan-dahan, nahihirapan ang utak na makibagay. Isang maliit na pagbabago lang ay sapat na para mawala ang balance, at doon nangyayari ang biglaang pagkawala nito. Kung sang-ayon ka na mas komplikado kaysa sa iniisip ang balanse, mag-comment ng laya ngayon. Ayon sa mga doktor mula sa National Institute on Aging, maraming senior ang hindi napapansin kung gaano kadelikado ang balanse dahil nakakapag-compensate ang katawan hanggang sa hindi na nito kayanin. Maaaring normal kang makalakad ng ilang araw o linggo at bigla bumagsak ang sistema sa loob ng 1 segundo. 1 segundo lang ang kailangan para bumagsak. At narito ang isang emosyonal pero totoong bagay. Ang pagkawala ng balanse ay hindi lamang banta sa iyong katawan, banta rin ito sa iyong kumpiyansa. Maraming senior ang humihinto sa malayang paglakad, humihinto sa paglabas, humihinto sa pagtitiwala sa kanilang sariling mga binti. Tahimik nitong ninanakaw ang kalayaan. Kung naranasan mo na ang takot na mabagsak, kahit kaunti lang, mag-comment ng layas para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Makinig ng mabuti. Ang mga problema sa balanse ay hindi palaging sanhi ng isang malaking issue. Minsan, ito ay maliliit na problema na pinagsasama. Kaunting dehydration. Kaunting panghihina ng kalamnan. Kaunting problema sa paningin. Side effect ng gamot. Mag-isa, tila walang kahina-hinala. Sama-sama, nagiging delikado. Sinasabi ng mga eksperto na ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nalilito pagkatapos ng halos pagbagsak. Iniisip nila, bakit nangyari yon? Hindi naman ako may sakit. Ngunit hindi kailangan ng sakit para mawala ang balanse. Kailangan lang ang hindi pagkakatugma. Maaari ba kitang tanungin, naranasan mo na bang maging matatag habang nakaupo, ngunit hindi matatag kapag naglalakad? O maayos lang sa araw, ngunit nahihilo sa gabi? Kung pamilyar ito, mag-comment ng waya sa comment section. Mahalaga ang mga pattern na ito kaysa sa iniisip mo. Isa pang katotohanan na bihira pag-usapan, nakadepende rin ang balanse sa bilis ng reaksyon ng utak. Habang tumatanda, bahagya ng bumabagal ang pagproseso ng utak ng signal. Ang pagkaantala na yon, kahit kaunting segundo lang, ay maaaring magresulta sa maling landing ng paa, o hindi sapat ang pagwawasto ng katawan. Hindi ito kahinaan. Ito ay biology. At narito ang pinakamahalagang bahagi ng kabanatang ito. Ang pagkawala ng balanse ay hindi panghabang buhay na sentensya. Ito ay mensahe. Humihingi ang iyong katawan ng atensyon, suporta, at pangangalaga. Kapag naintindihan mo kung paano talaga gumagana ang balanse, humihinto ka sa pagbibintang sa sarili at nagsisimula kang protektahan ang sarili. Sa susunod na bahagi, lalalim tayo sa isa sa pinakanakakaligtaang sanhi ng biglaang pagkawala ng balanse, isang bagay na nakatago sa loob ng iyong ulo na kumokontrol kung paano ka tatayo, liliko, at kahit humiga. Maraming senior ang nagugulat kapag nalaman nila ito. Manatili ka. Ang natututunan mo ngayon ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng kumpiyansa at takot, sa pagitan ng kalayaan at limitasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi mo nakikita, pero kumokontrol sa halos bawat galaw mo, ang iyong panloob na tenga. Maraming senior ang nagugulat kapag nalalaman ito, dahil akala nila ang tenga ay para lang sa pandinig. Hindi iyon totoo. Sa loob ng iyong tenga ay may isang makapangyarihang sentro na kumokontrol sa balanse, at kapag nagsimula itong pumalya, maaaring mawala ang balanse nang walang anumang babala. Sa loob ng panloob na tenga ay may sistemang tinatawag ng mga eksperto na vestibular system. Isipin mo ito bilang natural na level ng iyong katawan.
Palagi nitong sinasabi sa iyong utak kung ikaw ay nakatayo, lumiliko, yumuyuko, o nakahiga. Tahimik itong gumagana araw at gabi. Hindi mo ito napapansin kapag maayos ang takbo nito. Pero kapag may problema, ramdam mo agad ang lahat. Habang tayo ay tumatanda, ang maliliit na bahagi sa loob ng panloob na tenga ay unti-unting napupudpod. Isa sa pinakakaraniwang problema ay kapag ang napakaliit na calcium crystals ay naliligaw sa pwesto. Tinatawag ito ng mga doktor na benign positional vertigo. Ang salitang benign ay parang walang panganib, pero ang karanasan ay kabaligtaran. Isang maliit na galaw lang ng ulo, pagbangon mula sa kama, paglingon, o pagtingin pataas, at biglang umiikot ang paligid, nawawala ang balanse, at pumapasok ang takot. Kung naranasan mo na ang pagkahilo kapag humihiga o lumilingon ang ulo, mag-comment ng laya ngayon. Ang dahilan kung bakit napakadelikado nito para sa mga senior ay ang pagiging biglaan nito. Isang segundo ay ayos ka lang. Sa susunod na segundo, iniisip ng utak mo na ikaw ay nahuhulog kahit nakatayo ka lang. Agad na nagre-react ang katawan, lumalambot ang tuhod, nagkakamali ang hakbang, at tuluyang nawawala ang balanse. Ang mga pagbagsak na dulot ng problema sa panloob na tenga ay madalas nangyayari ng walang anumang babala. Ipinaliwanag ng mga eksperto mula sa mga nangungunang balance clinics na habang tumatanda, ang panloob na tenga ay nagpapadala ng mas mahina, mas mabagal o magulong signal sa utak. Kapag hindi tugma ang mga signal na ito sa sinasabi ng mga mata at kalamnan, nagpapanik ang utak. At kapag nagpapanik ang utak, nawawala ang kontrol ng katawan. Narito ang isang napakahalagang bagay na madalas binabaliwala ng marami. Ang mga problema sa balanse na dulot ng panloob na tenga ay hindi laging may kasamang sakit. Maaaring hindi ka makaramdam na may karamdaman ka. Maaaring hindi mo maramdaman na may sakit ka. Maaari mo lang maramdaman na may kakaiba, bahagyang hindi matatag, bahagyang nahihilo, bahagyang hindi sigurado sa iyong hakbang. Kaya maraming senior ang hindi ito pinapansin hanggang sa may mangyaring pagbagsak. Maging tapat ka sa sarili mo sandali. Naranasan mo na bang kumapit sa kasangkapan para lang makatawid ng isang kwarto? Iniwasan mo na bang biglang pag-ikot ng ulo? Kung mag-comment ng maya sa ibaba. Hindi ka mahina. Ikaw ay mapagmatsyag. Isa pang nakatagong panganib ay mas lumalala ang problema sa panloob na tenga kapag madilim. Sa gabi, kapag hindi gaanong nakakatulong ang mga mata, mas umaasa ang katawan sa panloob na tenga. Kaya maraming pagbagsak ang nangyayari habang papunta sa banyo sa gabi. Nagbababala ang mga doktor na ang pagkahilo sa gabi ay isang seryosong babala. At narito ang emosyonal na katotohanan. Kapag niloloko ka ng iyong panloob na tenga, unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mong katawan. Ang mga senior ay nagsisimulang gumalaw ng mas mabagal, maglakad ng matigas, at matakot sa biglaang dalaw. Ang takot na yon ay hindi ka pinoprotektahan, sa totoo lang, pinapataas pa nito ang panganib ng pagbagsak dahil nililimitahan nito ang natural na reaksyon ng balanse. Ang magandang balita, ang pagkawala ng balanse na may kaugnayan sa panloob na tenga ay isa sa pinakanagagamot na sanhi ng pagbagsak. Ang mga simpleng repositioning exercises, physical therapy, at tamang diagnosis ay maaaring lubos na magpabuti ng katatagan. Pero mangyayari lamang ito kung makikilala ang problema. Kaya mahalaga ang pag-unawang ito. Hindi ka pinabayaan ng iyong katawan. Nagbibigay ito ng babala. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang sistema na tahimik na nag-aambag sa pagkawala ng balance, isang bagay na ginagamit mo bawat segundo pero bihira mong isipin hanggang sa unti-unti itong humina. Manatili ka. Ang kaalamang ito ay maaaring magligtas sa iyo mula sa isang pagbagsak na hindi mo inaasahan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na ginagamit mo bawat segundo ng araw nang hindi mo man lang iniisip, ang iyong mga mata. Ang paningin ay hindi lang para makita kung saan ka pupunta. Isa ito sa pinakamahalagang haligi ng balanse. At kapag unti-unting humihina ang paningin, kadalasan ay kasunod na humihina ang balanse.
Ang iyong mga mata ay palaging nagpapadala ng impormasyon sa iyong utak tungkol sa distansya, lalim, galaw, at posisyon. Ginagamit ng utak ang impormasyong ito para malaman kung gaano kataas iangat ang paa, gaano kalayo ang hakbang, at kung nasaan ang iyong katawan sa espasyo. Kapag naging malabo o hindi malinaw ang impormasyong ito, nagsisimulang manghula ang utak. At ang panghula ay delikado pagdating sa balanse. Habang tumatanda tayo, halos tiyak na nagbabago ang paningin. Pinapalabo ng katarata ang mga gilid ng nakikita. Pinapaliit ng glaucoma ang peripheral vision. Ang macular degeneration ay naapektuhan ang gitnang paningin. Kahit ang simpleng pagbabago dahil sa edad, tulad ng hirap makakita sa dilim at mahina ang contrast, ay sapat na para masira ang balanse. Ang problema, dahan-dahan itong nangyayari, kaya maraming senior ang hindi namamalayan kung gaano nakahina ang kanilang paningin. Kung naranasan mo nang magkamali sa pagtapak, makabangga ng kasangkapan, o makaramdam ng kaba kapag naglalakad sa hindi pantay na daan, mag-comment ng Leah ngayon. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa geriatric medicine na kapag hindi malinaw na makita ng mga mata ang paligid, mas umaasa ang utak sa panloob na tenga at mga kalamnan. Pero kung mahina na rin ang mga sistemang iyon, nakaraniwan sa pagtanda, nalulunod ang utak sa impormasyon. Doon biglang pumapalya ang balanse. Isa sa mga pinakamapanganib na sitwasyon ay ang mahina o kulang na ilaw. Madidilim na hallway, hagdan na kulang sa ilaw, o pagpunta sa banyo sa gabi ay perpektong kondisyon para sa pagbagsak. Hindi malinaw ang nakikita ng utak, maaaring may problema na ang panloob na tenga, at mas mabagal na ang reaksyon ng katawan. Isang maling hakbang lang sapat na. Maging tapat ka, mas nararamdaman mo bang hindi ka matatag sa gabi kaysa sa araw? Kung mag-comment ng maya sa ibaba. Isa pang issue na hindi na iugnay ng maraming senior sa balanse ay ang luma o maling grado ng salamin. Ang maling reseta ay maaaring magbaluktot ng depth perception, kaya parang mas malapit o mas malayo ang sahig kaysa sa totoong distansya. May ilan pang ang nahihilo o nawawalan ng balance matapos magpalit ng salamin, lalo na kung bifocals o progressive lenses. Nagbababala ang mga doktor na ang mga problemang ito sa balanse na may kinalaman sa paningin ay kadalasang walang sakit o malinaw na babala. Hindi mo mararamdamang may sakit ka. Ang mararamdaman mo lang ay kawalan ng tiwala. Kaunting pag-aalinlangan bago humakbang. Biglang pagkapit sa kung anumang malapit. Ang pag-aalinlangang iyon ay paraan ng utak para sabihin, hindi ako sigurado. At narito ang emosyonal na bahagi na bihirang pag-usapan. Kapag hindi mo na pinagkakatiwalaan ang iyong mga mata, hindi mo na rin pinagkakatiwalaan ang iyong sarili. Ang mga senior ay nagsisimulang umiwas sa paggalaw, ayaw nang lumabas, at natatakot sa mga bagong lugar. Unti-unting lumiit ang mundo nila dahil sa takot. Pero ito ang katotohanan. Ang pagkawala ng balanse dahil sa paningin ay maaaring kontrolin. Regular na eye check-up, tamang ilaw sa bahay, mga contrast strip sa hagdan, at tamang salamin ay maaaring magbalik ng kumpiyansa at kaligtasan. Hindi ito malalaking pagbabago pero maaari silang magligtas ng buhay. Mahalaga ang pag-unawang ito. Ipinapakita nito na ang pagkawala ng balanse ay hindi basta nangyayari. May dahilan ito. At kapag natuklasan mo ang mga dahilang iyon, nababawi mo ang kontrol. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang mas tahimik at mas binabaliwalang dahilan, ang unti-unting paghina ng mga kalamnan habang tumatanda, at kung paano nito palihim na ninanakaw ang balanse bago mo pa mapansin. Manatili ka. Mas tatama sa iyo ang susunod na bahagi kaysa sa inaasahan mo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na humihina ang balanse bago pa man mangyari ang isang pagbagsak, ang pagkawala ng lakas ng mga kalamnan. Isa ito sa pinakaminamaliit na dahilan kung bakit biglang nawawalan ng balanse ang mga senior. Hindi dahil bihira ito, kundi dahil tahimik itong nangyayari. Wala itong kasamang sakit. Dahan-dahan itong sumusulpot habang tuloy-tuloy lang ang pang-araw-araw na buhay.
Habang tayo'y tumatanda, natural na nababawasan ang muscle mass ng katawan sa prosesong tinatawag ng mga doktor na sarcopenia. Nagsisimula ito kahit nasa edad 40 pa lang at mas bumibilis pagdating ng 60. Unti-unting lumiit, humina, at bumagal ang reaksyon ng mga kalamnan. Ang pinakaapektado ay ang mga kalamnan na nagpoprotekta sa balance, ang mga binti, balakang, at core. Ang malalakas na kalamnan ay parang shock absorber. Sinasalo ka nila kapag nagkamali ka ng hakbang. Inaayos nila ang postura mo kapag napasobra ang pagkakahilig. Tinutulungan ka nilang makabawi kapag natataranta ang katawan. Kapag humina ang mga kalamnan na ito, wala nang backup system ang katawan. Isang maling hakbang lang at wala nang sasalo sa'yo. Kung naranasan mo nang mahirapang tumayo mula sa upuan, umakyat ng hagdan, o mas madaling mapagod ang iyong mga binti kaysa dati, mag-comment ng Leia ngayon. Ipinapaliwanag ng mga eksperto sa pag-aaral ng pagtanda at mobility na ang panghihina ng kalamnan ay hindi lang nagpapababa ng lakas, pinapabagal din nito ang reaksyon. Kapag nawawala ang balanse, kailangang kumilos agad ang mga kalamnan para ibalik ka sa ligtas na posisyon. Pero ang mahihinang kalamnan ay nahuhuli. At ang pagkaantala na iyon ay sapat na para magdulot ng pagbagsak. Mas delikado pa rito ang isang bagay. Maraming senior ang binabawasan ang galaw dahil sa takot, pananakit ng kasukasuan, o madaling pagkapagod. Pero kapag mas kaunti ang galaw, mas mabilis humihina ang kalamnan. At kapag humina ang kalamnan, mas tumitindi ang takot. Nagiging paikot na problema ito na unti-unting nagnanakaw ng kalayaan. Maging tapat ka sa sarili mo. Naiwasan mo na bang maglakad ng malayo, tumayo ng mabilis, o magbuhat ng gamit dahil pakiramdam mo'y hindi ka matatag? Kung mag-comment ng maya sa ibaba. Mas karaniwan ito kaysa sa inaamin ng marami. Isa pang mahalagang issue ay ang hindi balansing lakas ng mga kalamnan. Mahihinang hita, matigas na balakang, o mahinang core ay maaaring maghatak sa katawan palabas ng tamang ayos. Kahit bahagyang mas mahina lang ang isang binti kaysa sa isa, nagiging alanganin na ang balanse. Mag-adjust ang katawan hanggang sa hindi na nito kaya. Binibigyang diin ng mga doktor na ang pagkawala ng lakas ng kalamnan ay hindi tanda ng pagkabigo. Isa itong tanda ng kakulangan sa pag-aalaga, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa sistemang nagsasabing magpahinga ka lang, sa halip na palakasin mo ang sarili mo. Ang totoo, ang ligtas na strength training ay isa sa pinakamakapangyarihang panlaban sa pagbagsak. At narito ang nakakapagbigay asa. Maibabalik ang lakas ng kalamnan. Kahit banayad na ehersisyo, tulad ng pag-upo at pagtayo mula sa silya, wall push-ups, resistance bands, at mabagal ngunit kontroladong galaw, ay kayang magpalakas muli ng katawan sa anumang edad. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit ang mga senior na nasa 70 na at 80 na ay nakakabawi ng balanse sa tuloy-tuloy na pag-ehersisyo. Sa emosyonal na aspeto, may malakas na epekto ang pagbabalik ng lakas ng kalamnan. Bumabalik ang tiwala sa sariling katawan. Napapalitan ang takot ng kumpiyansa. Mas tuwid ang tindig. Mas malaya ang lakad. Hindi mo na kinu-question ang bawat hakbang. Hindi ito tungkol sa pagiging atleta. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kalayaan. Sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang isa pang nakatagong dahilan ng biglaang pagkawala ng balance, isang bagay na iniinom ng maraming senior araw-araw nang hindi nila alam na maaaring laban pala sa kanila. Manatili ka. Maraming magbubukas na mata rito. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang napakahalaga at madalas nakakaligtaang paksa, ang mga gamot. Para sa maraming senior, bahagi na ng araw-araw ang pag-inom ng gamot. Gamot sa alta presyon. Pampatulog. Pampawala ng sakit. Gamot sa anxiety. Minsan 5, 6, o kahit 10 reseta ang iniinom araw-araw. Ang hindi malinaw na nasasabi sa karamihan ay ito, marami sa mga gamot na ito ay direktang nakakaapekto sa balanse. Ang mga gamot ay hindi lang gumagamot ng sintomas. Nakakaapekto rin sila sa utak, presyon ng dugo, bilis ng reaksyon, at koordinasyon.
Nagbababala ang mga espesyalista sa pagtanda na habang tumatanda ang katawan, bumabagal ang pagproseso ng gamot. Ibig sabihin, mas tumatagal ito sa katawan, mas malakas ang epekto, at mas madaling magdulot ng hilo at kawalan ng balanse. Kung naranasan mo ng mahilo, antukin, o makaramdam ng kakaiba sa sarili mo matapos uminom ng gamot, mag-comment ng laya ngayon. Ilan sa mga pinakakaraniwang gamot na iniugnay sa problema sa balanse ay ang mga gamot sa alta presyon, lalo na kung sobra ang pagbaba ng presyon, mga pampatulog at sedatives na nagpapabagal ng utak, antidepressants at anti-anxiety drugs na nakakaapekto sa koordinasyon, at malalakas na painkillers na nagpapamanhid ng reflexes. Kahit iniinom ang mga ito ng tama, maaari pa rin nilang tahimik na pataasin ang panganib ng pagbagsak. Narito ang delikadong bahagi. Ang pagkawala ng balanse dahil sa gamot ay madalas biglaan. Maayos ang pakiramdam habang nakaupo o nakahiga, pero pagkatayo, biglang bumabagsak ang presyon ng dugo. Sandaling hindi sapat ang dugo na umaabot sa utak at umiikot ang paningin. Ang kondisyong ito, na tinatawag na postural o orthostatic hypotension, ay isa sa pangunahing sanhi ng biglaang pagbagsak ng mga senior. Maging tapat sandali. Naranasan mo na bang tumayo at biglang mahilo o manghina, kahit saglit lang? Kung mag-comment ng maya sa ibaba. Mahalaga ang sandaling iyon. Isa pang nakatagong panganib ay ang pagsasabay-sabay ng maraming gamot. Maaaring walang problema ang isang gamot lang, pero kapag pinagsama ang 2 o 3, lumalakas ang side effects. Tinatawag ito ng mga doktor na polypharmacy, at sinasabi ng mga eksperto na isa ito sa pinakamalaking ngunit pinakahindi na pag-uusapang panganib para sa matatanda. Sa emosyonal na aspeto, nakakapanghina ito ng loob. Pinagkakatiwalaan ng mga senior ang kanilang mga reseta. Maingat silang umiinom, pero nakakaramdam pa rin sila ng kawalan ng balanse at hindi alam kung bakit. Madalas na uwi ito sa pagsisisi sa sarili, baka tumatanda lang talaga ako. Mali ang paniniwalang iyon. Ang totoo, ang side effects ng gamot ay hindi personal na pagkukulang. Mga kemikal itong reaksyon sa loob ng katawan. At maaari itong baguhin at ayusin. Maaaring suriin ng doktor o parmasyutiko ang mga gamot, ayusin ang dose, baguhin ang oras ng pag-inom, o maghanap ng mas ligtas na alternatibo para maprotektahan ang balanse. Masakit isipin na maraming pagbagsak dahil sa gamot ang maiiwasan sana sa isang simpleng medication review. Kaya napakahalaga ng kaalaman. Kung umiinom ka ng higit sa isang gamot araw-araw, o kung napansin mong nagbago ang balanse mo matapos magsimula ng bagong reseta, ito na ang senyales para magsalita ka. Mas mahalaga ang iyong kaligtasan kaysa sa pananahimik. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo sa isa pang makapangyarihang dahilan ng biglaang pagkawala ng balance, isang bagay na nagsisimula sa puso at mga daluyan ng dugo at kayang pahinain ang katawan sa isang iglap. Manatili ka. Ang susunod na ito ay nakapagliligtas ng buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kayang magpawala ng balanse sa loob lamang ng ilang segundo, ang presyon ng dugo at paggana ng puso. Isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na dahilan ng biglaang pagkawala ng balanse dahil hindi ito dumarating ng dahan-dahan. Bigla itong sumusulpot. Isang sandali ay maayos ang pakiramdam mo, at sa susunod na sandali ay mahina, magaan, at hindi mapagkakatiwalaan ang katawan mo. Ang utak ay umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo sa bawat segundo. Kapag biglang bumaba ang presyon ng dugo, kahit sandali lang, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang utak. Ang resulta ay pagkahilo, panlalabo ng paningin, panghihina, o pakiramdam na mahihimatay ka. Kapag nangyari ito habang nakatayo o naglalakad, agad na nawawala ang balanse. Tinatawag ito ng mga doktor na orthostatic hypotension, ang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kapag tumatayo mula sa kama, upuan, o inidoro. Habang tumatanda, hindi na kasing bilis mag-adjust ang mga daluyan ng dugo, at ang ilang gamot ay maaaring magpalala pa ng pagbaba ng presyon. Kung naranasan mo ng tumayo at pakiramdam mo'y dumilim ang paningin, nanghina ang mga binti, o naging magaan ang ulo, mag-comment ng layas ngayon.
May papel din ang problema sa tibok ng puso. Ang mga kondisyon tulad ng irregular heartbeat ay maaaring biglang makagambala sa daloy ng dugo. Kahit maikling sandali lang ng hindi regular na tibok ay sapat na para makaramdam ng kakaiba ang utak. Inilalarawan ito ng maraming senior bilang pakiramdam na nanginginig, lumulutang, o hindi matatag at kasunod nito, nawawala ang balanse. Narito ang delikadong bahagi. Madalas mabilis lang mawala ang mga episodyong ito. Ilang segundo lang, bumabalik na sa normal ang pakiramdam. Dahil dito, maraming senior ang binabaliwala ang mga senyales. Ngunit nagbababala ang mga eksperto, malalaking babala ang mga sandaling ito. Ang susunod na episodyo ay maaaring hindi na ganoon kadaling lumipas. Sa emosyonal na aspeto, nakakayanig ang mga karanasang ito. Nagdudulot ito ng takot at pag-aalinlangan. Nagsisimulang kumilos ng maingat ang mga senior, humahawak sa pader, iniiwasan ang biglaang dalaw. Ngunit tandaan, hindi takot ang pumipigil sa pagbagsak ng presyon ng dugo, kundi kaalaman at pag-ingat. Isa pang nakatagong salik ay ang dehydration o kakulangan sa tubig. Kapag kulang ang fluid sa katawan, bumababa ang dami ng dugo, kaya mas madaling mangyari ang biglaang pagbabago ng presyon. Kapag sinabayan pa ng init, gamot o karamdaman, mas nagiging marupok ang balanse. Hayaan mo akong magtanong ng mahalaga. Naranasan mo na bang maayos ang pakiramdam habang nakaupo pero alanganin kapag naglalakad? O mas malakas ka sa hapon pero mahina sa umaga? Kung pamilyar ito sa iyo, mag-comment ng Laya. Mahalaga ang mga pattern na ito. Binibigyang diin ng mga cardiologist na ang mga problemang may kinalaman sa presyon ng dugo at puso ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay senyales na may mga sistemang kailangang ayusin. Ang regular na pag-monitor ng presyon, dahan-dahang pagtayo, sapat na pag-inom ng tubig, at pagsusuri ng mga gamot ay malaking tulong sa pagbawas ng panganib. At narito ang emosyonal na katotohanan. Kapag hindi matatag ang puso at presyon ng dugo, nawawala ang tiwala sa paggalaw. Nagsisimulang magduda ang mga senior sa sariling katawan. Ngunit kapag natukoy at naayos ang sanhi, bumabalik ang kumpiyansa. Ang pag-unawa rito ay nagbibigay lakas. Ipinapakita nito na ang biglaang pagkawala ng balanse ay hindi basta random. Ito ay nahuhulaan. At kapag may bagay na nahuhulaan, maaari itong maiwasan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa pang dahilan na nagsisimula malayo sa puso pero nakaapekto sa bawat hakbang mo, ang pinsala sa mga ugat o nerve damage. Ipinapaliwanag nito kung bakit may ilang senior na pakiramdam ay parang wala talagang sahig sa ilalim ng paa. Manatili ka. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na maraming senior ang nararamdaman pero hirap ipaliwanag, ang pinsala sa mga ugat, nerve damage. Isa ito sa mga pinakamapanganib at pinakahindi naintindihang dahilan ng biglaang pagkawala ng balanse. Hindi dahil agad itong masakit, kundi dahil unti-unti nitong pinuputol ang koneksyon ng utak at paa. Ang mga ugat ay parang kable ng komunikasyon ng katawan. Sila ang nagsasabi sa utak kung nasaan ang iyong mga paa, ano ang pakiramdam ng sahig, at gaano kalakas ang bawat hakbang. Kapag humina o nawala ang mga senyal na ito, napipilitang manghula ang utak. At kapag nanghula ang utak, nagiging alanganin ang balanse. Madalas tawagin ng mga doktor ang kondisyong ito na peripheral neuropathy. Karaniwan itong inuugnay sa diabetes, kakulangan sa bitamina Y12, problema sa sirkulasyon, o matagal na pagkaipit ng ugat. Ngunit narito ang problema, maraming senior ang hindi alam na mayroon na sila nito hanggang sa may mangyaring pagbagsak. Kung naranasan mo na ang pamamanhid, tusok-tusok, paghapdi, o pakiramdam na parang may gumagapang na langgam sa iyong mga paa o binti, mag-comment ng Laya ngayon. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na epekto ng pinsala sa ugat ay ang pagbabago ng paraan ng paglakad. Maaaring hindi na masyadong umaangat ang paa. Maaaring hindi pantay ang mga hakbang. Maaari mong maramdaman na parang malambot, tabingi, o wala talaga ang sahig. Kapag walang malinaw na feedback mula sa paa, hindi ka kayang panatilihing tuwid ng utak.
Ipinaliliwanag ng mga eksperto sa neurology na ang balanse ay lubos na nakadepende sa pakiramdam ng paa. Kapag nawala ang sensasyong ito, lalo na sa madilim o hindi pantay na lugar, biglang tumataas ang panganib ng pagbagsak. Kaya maraming senior na may neuropathy ang nadadapa sa gabi o sa hagdan. Maging tapat sandali. Tumingin ka na ba pababa sa iyong mga paa para masigurong naroon sila sa inaakala mong kinalalagyan nila? Kung mag-comment ng maya sa ibaba. Sa emosyonal na aspeto, malalim ang epekto ng pagkawala ng balanse dahil sa ugat. Maraming senior ang nakakaramdam na parang pinagtaksilan ng sarili nilang katawan. Nagsisimula silang maglakad ng mabagal, kaladkarin ang paa, o iwasan ang paggalaw. Ang takot na ito ay nagpapababa ng aktibidad, na lalo pang nagpapahina sa ugat at kalamnan, at muling bumubuo ng isang mapanirang siklo. Narito ang hindi alam ng marami. Hindi lahat ng nerve damage ay permanente. Sa maraming kaso, ang pag-aayos ng blood sugar, pagtama sa kakulangan sa bitamina, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagsasagawa ng nerve-focused physical therapy ay maaaring magbalik ng pakiramdam o magpabuti ng kontrol sa balance. Napakahalaga rin ng pangangalaga sa paa. Ang tamang sapatos, regular na pagsusuri ng paa, at pag-iwas sa paglalakad ng walang tsinelas o sapatos ay malaking tulong sa pag-iwas sa pagbagsak. Maliit na pagbabago, malaking proteksyon. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang pagbabaliwala sa mga senyales. Ang pamamanhid, tusok-tusok, o pagkawala ng pakiramdam ay hindi normal na bahagi ng pagtanda. Mga babala ito. Humihingi ng tulong ang katawan. Kapag naunawaan mo ito, nagbabago ang lahat. Nagiging malinaw ang dati nakakalito. Napapalitan ng aksyon ang takot. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na tila simple lang pero napakalaki ng papel sa balance, ang hydration at nutrisyon. Maraming senior ang nagugulat kung gaano kalakas ang koneksyong ito. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na tila simple lang, pero tahimik na malaki ang kontrol sa balance, kaysa sa inaakala ng karamihan, ang hydration at nutrisyon. Maraming senior ang nawawala ng balance hindi dahil sa sakit, kundi dahil parang naubusan na ng laman ang katawan. At ang katawan ay hindi palaging nagbibigay ng malakas na babala kapag nangyayari ito. Habang tumatanda, humihina ang pakiramdam ng uhaw. Maraming senior ang hindi nakakaramdam ng uhaw kahit matindi na ang pangangailangan ng katawan sa tubig. Nagdudulot ito ng banayad ngunit tuloy-tuloy na dehydration, isang kondisyon na sinasabi ng mga doktor na napakakaraniwan at napakapanganib. Kapag kulang sa tubig ang katawan, bumababa ang dami ng dugo, nagiging hindi matatag ang presyon ng dugo, at hindi nakakakuha ng sapat at tuloy-tuloy na daloy ang utak. Kasunod nito ang pagkahilo at biglaang panghihina. Kung may mga araw na halos hindi ka uminom ng tubig, o nakaramdam ka ng pagkahilo nang hindi mo alam ang dahilan, mag-comment ng Vice ngayon. Hindi lang utak ang naapektuhan ng dehydration. Apektado rin ang mga kalamnan at ugat. Mas madaling mangalay ang kalamnan at mas mabagal ang reaksyon. Nagkakaproblema ang mga ugat sa pagpapadala ng senyales. Bumabagal ang reflexes at nagiging marupok ang balanse, lalo na kapag tumatayo o naglalakad. May pantay na lakas din ang papel ng nutrisyon. May mga sustansyang kritikal sa balanse, ngunit maraming senior ang kulang dito. Ang kakulangan sa potassium ay nagdudulot ng panghihina ng kalamnan. Ang mababang magnesium ay nakakaapekto sa signal ng mga ugat. Ang kakulangan sa calcium ay pumipinsala sa pag-urong ng kalamnan. At ang kakulangan sa bitamina, isa sa pinakakaraniwang kakulangan sa matatanda, ay nagpapahina ng kalamnan at buto, at malaki ang itinaas ng panganib ng pagbagsak. Maging tapat sa sarili. Naramdaman mo na ba ang panghihina, panginginig, o matinding pagod ng walang malinaw na dahilan? Kung mag-comment ng maya sa ibaba. Ipinapaliwanag ng mga eksperto sa nutrisyon ng matatanda na ang mahinang gana, mahigpit na diet, problema sa ngipin, o suliranin sa pagtunaw ng pagkain ay madalas humahantong sa kakulangan sa nutrisyon. Maaaring mukhang maayos ang katawan sa labas,
Ngunit sa loob, kulang ito sa gasolina na kailangan para manatiling matatag. Isa pang nakatagong issue ay ang paglaktaw ng pagkain. Kapag bumaba ang blood sugar, nagiging malabo ang isip, humihina ang koordinasyon, at naapektuhan ang balanse. Lalo itong delikado sa mga may diabetes, ngunit maaari itong mangyari sa kahit sino. Sa emosyonal na aspeto, nakakalito ito. Maaaring sisihin ng senior ang sarili o isipin na may malubhang sakit tuwing ligtas ang tahanan. Alisin ang maluluwag na alpombra, ayusin ang mga kable, maglagay ng handrails at grab bars, at panatilihing malinaw ang mga daanan. Ayon sa mga eksperto, ang ligtas na kapaligiran na sinabayan ng malalakas na kalamnan ay pinakamabisang panlaban sa pagkahulog. Huwag kalimutan ang emosyonal at mental na kalusugan. Ang mindfulness, banayad na galaw, at mga gawaing nagpapalakas ng loob ay nagpapababa ng takot at pagkabalisa na sumisira sa balanse. Ang muling pagtitiwala sa katawan ay kasing halaga ng pagpapalakas nito. Narito ang katotohanang dapat tandaan, walang iisang solusyon para sa lahat. Komplikado ang balance, pisikal, neurological, pangkapaligiran, at emosyonal. Kaya ang komprehensibong approach, pagharap sa maraming aspeto sabay-sabay, ang pinaka-epektibo. Kung handa ka ng kumilos, mag-comment ng laya at sabihin kung alin ang uunahin mo, ehersisyo, hydration, kaligtasan sa bahay, o emosyonal na suporta. Ang komento mo ay maaaring magbigay lakas sa iba. Sa emosyonal na banda, makapangyarihan ito dahil ipinapaalala nito na hindi ka walang magagawa. Matibay ang katawan mo, kayang mag-adjust ang utak, at maaaring maibalik ang iyong kasarinlan. Maliit man ang mga hakbang, kapag pinagsama-sama, nagbubunga ito ng buhay na may kumpiyansang paglakad, malayang paggalaw, at mas kaunting takot sa pagkahulog. Sa susunod na kabanata, bubuin natin ang lahat at bibigyan ka ng isang araw-araw na plano na praktikal, epektibo, at nakapagbabago ng buhay. Manatili ka, nakasalalay dito ang iyong kalayaan. Ngayon, nararating na natin ang isang napakahalagang punto, ang pagsasama-sama ng lahat sa isang malinaw at praktikal na plano na magbibigay sa iyo ng lakas upang maibalik ang iyong balanse at maprotektahan ang sarili laban sa biglaang pagkahulog. Hanggang sa ngayon, tinalakay natin kung bakit nawawalan ng balanse ang mga senior nang walang babala, mula sa mga problema sa inner ear, paghina ng paningin, panghihina ng kalamnan, epekto ng mga gamot, pinsala sa ugat, issue sa blood pressure, hydration, nutrisyon, kapaligiran sa bahay, at maging emosyon. Mahalaga ang bawat bahagi, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay lumalabas kapag pinagsama-sama mo ang lahat at isinagawa. Bago tayo magpatuloy, may gusto akong ipagawa sa iyo. Huminga ng malalim at kung handa kang kontrolin ang iyong balanse, mag-type ng Maya sa comment section ngayon. Sabihin din kung saan ka nanonood, lungsod o bansa. Nakakatulong ito sa pagbuo ng isang komunidad ng mga senior na sama-samang kumikilos upang mabawi ang kanilang kasarinlan. Unang haligi, araw-araw na paggalaw. Sinasabi ng mga eksperto na kahit 1-0, 20 minuto ng tamang ehersisyo araw-araw ay kayang magpabuti ng malaki sa balanse sa paglipas ng panahon. Ituon ang pansin sa pagpapalakas ng mga binti, balakang, at core. Ang chair stands, leg lifts, banayad na squats kung ligtas, at resistance band exercises ay muling nagpapalakas ng mga kalamnan na sumasalo sa iyo kapag nadadapa ka. Ang consistency ang susi, natatandaan ng mga kalamnan ang palagi mong ginagawa. Ikalawa, espesyal na pagsasanay sa balance. Ang Tai Chi, yoga, o kahit simpleng side-to-side at heel-to-toe exercises ay nagsasanay sa utak na tumugon ng mas mabilis sa biglaang pagbabago ng posisyon. Binibigyang diin ng mga physical therapist na ang ugnayan ng utak at kalamnan ay kasing halaga ng mismong lakas. Natututo ang utak na hulaan ang imbalance at itama ito ng kusa, kaya nababawasan ang panganib ng biglaang pagkahulog. Ikatlo, paningin at ilaw. Bigyang prioridad ang paningin at tamang pag-ilaw. Siguraduhing maliwanag ang bahay, lalo na ang mga hallway, hagdan at banyo. Isaalang-alang ang paglalagay ng contrast strips sa gilid ng hagdan at night lights sa daanan papunta sa banyo.
Napakahalaga ng regular na eye exam. Ang updated na salamin at tamang ilaw ay nakaiiwas sa maling hakbang dahil sa mahinang depth perception, isang karaniwan ngunit madalas nakakaligtaang sanhi ng pagkawala ng balanse. Ika-4, hydration at nutrisyon. Uminom ng tubig ng tuloy-tuloy sa buong araw, at kumain ng balanseng pagkain na may protina, healthy fats, calcium, magnesium, potassium, at mga bitamina tulad ng Ni12 at E. Mahalaga ang mga sustansyang ito para sa lakas ng kalamnan, signal ng ugat, at tibay ng buto. Maliit na pagbabago sa pagkain at pag-inom ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung gaano kakatatag sa paglalakad. Ika-5, pagsusuri ng mga gamot. Regular na ipa-review ang mga gamot sa iyong doktor o pharmacist. Ang pag-inom ng maraming gamot, polypharmacy, ay isang malaking panganib para sa hilo at biglaang pagkawala ng balanse. Ang pag-aayos ng dosage, oras ng pag-inom, o pagpapalit ng gamot ay maaaring magpatatag ng blood pressure, magbawas ng pagkahilo, at magbigay ng mas malinaw na signal sa utak. Ika-6, pangangalaga sa ugat at paa. Mahalaga ang tamang sapatos, iwasan ang maluluwag na tsinelas o sirang sapatos. Suriin ang mga paa araw-araw at magsagawa ng banayad na ehersisyo para mapabuti ang sensasyon at sirkulasyon. Malaki ang pakinabang nito lalo na sa mga senior na may peripheral neuropathy o diabetes. Isang maliit na maling hakbang dahil sa pamamanhid ay maaaring humantong sa seryosong pagkahulog. Ika-7, kaligtasan sa bahay. Alisin ang maluluwag na alpombra, kalat, at mga kable sa mga dinadaanan. Maglagay ng grab bar sa banyo at handrail sa hagdan. Siguraduhing malinaw ang mga daanan at tuyo ang sahig. Paulit-ulit na binibigyang diin ng mga eksperto na kahit malakas ang kalamnan at mabilis ang reflex, hindi nito mapipigilan ang pagkahulog kung delikado ang kapaligiran. Dapat sinusuportahan ng iyong bahay ang balance, hindi ito sinasabotahe. Ika-8, emosyonal at mental na kalusugan. Ang takot, pagkabalisa, at stress ay kayang sirain ang balance gaya ng pisikal na panghihina. Isama sa araw-araw ang mindfulness, relaxation, at confidence-building exercises. Magtiwala sa iyong katawan. Maniwala sa kakayahan mong gumalaw ng ligtas. Kapag sinusuportahan ng isip ang katawan, malaki ang ibinubuti ng balanse. Halimbawa ng araw-araw na routine. Umaga, uminom ng 1 basong tubig, mag-ehersisyo ng 1-0, 15 minuto para sa binti at core, suriin ang mga paa, at siguraduhing maayos ang sukat ng sapatos. Tanghali, maglakad sandali sa maliwanag na lugar o magsagawa ng Tai Chi balance exercises ng 1-0 minuto. Kumain ng balanseng pagkain na may protina, gulay, at healthy fats. Hapon, i-review ang mga gamot, i-monitor ang blood pressure kung kinakailangan, at maglaan ng sandali para sa mindfulness o deep breathing. Gabi, siguraduhing malinaw ang mga daanan, nakabukas ang mga ilaw para sa gabi, at mag-stretch ng banayad upang mapanatili ang flexibility at maiwasan ang paninigas. Sinasabi ng mga eksperto na kahit bahagi lamang ng routine na ito, kapag tuloy-tuloy na ginagawa, ay nakababawas ng pagkahulog at nagbabalik ng kumpiyansa sa paggalaw. Kasing halaga ng pisikal ang emosyonal na benepisyo, ang pakiramdam na may kakayahan, may kasarinlan, at ligtas. Ayon sa mga senior, ang pagsasama ng pisikal, nutrisyonal, at pangkapaligirang estratehiya ay nagdudulot hindi lang ng katatagan, kundi kalayaan. Tandaan, ang balanse ay hindi tungkol sa pag-alis ng lahat ng panganib. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa kaya mong kontrolin, pag-anticipate sa natitira, at pagbuo ng kumpiyansa para gumalaw ng ligtas. Bawat maliit na hakbang, 1 basong tubig, 1 stretch, pag-alis ng hadlang, ay nag-ipon ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Kung sang-ayon ka na ang pagkontrol sa iyong balanse ay makapagbabago ng buhay, mag-comment ng via ngayon. Sabihin kung alin ang sisimulan mo ngayong araw. Ang pagbabahagi ay nakapagpapalakas ng loob ng iba at bumubuo ng komunidad na nagtutulungan. Sa emosyonal na aspeto, napakalakas nito. Hindi ka nabihag ng biglaang pagkahulog. Mayroon kang mga kasangkapan, kaalaman, at isang plano.
Maaari mong mabawi ang kasarinlan, gumalaw ng malaya, at maprotektahan ang sarili laban sa mga pinsalang maaaring magbago ng iyong buhay. Sa susunod na kabanata, tatapusin natin ang lahat. Ibibigay ko ang huling paalala ng mahahalagang hakbang at ipapakita kung paano manatiling epektibo ang planong ito panghabang buhay. Manatili ka, ang huling kabanatang ito ay idinisenyo upang lubos kang bigyan ng lakas at kumpiyansa. Ngayon ay dumating na tayo sa huling kabanata, ang bahaging nag-ugnay sa lahat at nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang plano upang maprotektahan ang sarili laban sa biglaang pagkawala ng balanse. Lahat ng ating tinalakay, mga problema sa inner ear, paghina ng paningin, panghihina ng kalamnan, mga gamot, presyon ng dugo, pinsala sa ugat, nutrisyon, hydration, kaligtasan ng tahanan, at kalusugang emosyonal ay may mahalagang papel. Ngunit hindi sapat ang kaalaman lamang. Kailangan ng aksyon, tuloy-tuloy na pagsunod, at kumpiyansa. Bago tayo magsimula, huminto muna sandali. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong balanse at kalayaan sa paggalaw, mag-type ng "Waya" sa comment section ngayon. At sabihin din kung saan ka nanonood, ang iyong lungsod o bansa. Nakakatulong ito upang mabuo ang isang komunidad ng mga senior na natututo, nagtutulungan, at nag-ingat sa isa't isa. Magsimula tayo sa unang prinsipyo, ang kamalayan ay kapangyarihan. Ang pagkawala ng balanse ay bihirang mangyari ng walang babala. May mga banayad na senyales na lumalabas araw, linggo, o kahit buwan bago ang isang pagkahulog. Bahagyang pagkahilo, pamamanhid o tusok-tusok sa paa, sandaling hilo, pag-aalinlangan sa paglakad, o mas madaling mapagod kaysa dati, lahat ng ito ay mga mensahe ng katawan. Huwag itong baliwalain. Sunod ay ang araw-araw na paggalaw at ehersisyo. Ang pagpapalakas ng iyong mga binti, balakang, at core ay hindi maaaring ipagpaliban. Kahit mga magagaan na ehersisyo tulad ng pagtayo mula upuan, wall push-ups, o paggamit ng resistance band ay nakakatulong magpatibay ng mga kalamnan na sumasalo sa iyo kapag ikaw ay nadadapa. Ang mga ehersisyo sa balance, gaya ng heel-to-toe walking, paglipat ng bigat pakaliwat pakanan, o banayad na tai chi, ay nagsasanay sa utak na mabilis na tumugon kapag ikaw ay nawawala sa balance. Habang mas regular mo itong ginagawa, mas tumitibay ang iyong katatagan. Ang paningin at kapaligiran ang susunod na haligi. Siguraduhing ligtas at maliwanag ang iyong tahanan. Alisin ang maluluwag na alpombra, kalat, at mga kable. Maglagay ng grab bar sa banyo, handrail sa hagdan, at night lights sa mga pasilyo. Ang tamang ilaw at maayos na paligid ay malaki ang nababawas sa panganib ng pagkatapilok o pagdulas. Tandaan, kahit malakas ang katawan at mabilis ang reflexes, hindi nito matatalo ang isang mapanganib na kapaligiran. Hindi rin dapat kalimutan ang hydration at nutrisyon. Ang regular na pag-inom ng tubig, pagkain ng balansing pagkain, at sapat na protina, bitamina, at B12, calcium, magnesium, at potassium ay mahalaga para sa lakas ng kalamnan, kalusugan ng ugat, at tibay ng buto. Ang paglaktaw sa pagkain o kakulangan sa tubig ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit unti-unti nitong pinahihina ang balanse. Mahalaga rin ang maingat na pagsusuri ng mga gamot. Ang polypharmacy, pag-inom ng maraming gamot, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkahilo at pagkawala ng balanse. Makipag-usat sa iyong doktor o parmasyutiko upang suriin ang iyong mga iniinom na gamot, ayusin ang dosage, o maghanap ng mas ligtas na alternatibo. Huwag magbabago ng gamot ng mag-isa, mahalaga ang gabay ng propesyonal. Ang pangangalaga sa paa at ugat ay kasing halaga rin. Ang tamang sapatos, araw-araw na pagsusuri ng paa, at mga ehersisyong nagpapabuti ng pakiramdam at sirkulasyon sa paa ay nakakatulong maiwasan ang pagkadapa dulot ng pamamanhid o pinsala sa ugat. Para sa mga senior na may peripheral neuropathy, mas lalong kailangan ang pag-ingat, isang maling hakbang lang ay maaaring mauwi sa malubhang pagkahulog. Huwag maliitin ang emosyonal at mental na kalagayan. Ang takot, pagkabalisa, at stress ay nagpapahigpit ng kalamnan, nagpapabagal ng reflexes, at nagpapahina ng natural na balanse ng katawan. Ang mindfulness, meditation,
at banayad na paghinga ay nakakatulong magpakalma ng katawan at ibalik ang kumpiyansa sa pagdalaw. Ang pagtitiwala sa sarili at sa katawan ay susi sa ligtas na pagdalaw. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat sa isang pang-araw-araw na routine para sa pamatagalan. Umaga, uminom ng isang basong tubig, gawin ang ehersisyo para sa binti, core, at balanse. Suriin ang iyong mga paa, magsuot ng tamang sapatos, at tiyaking malinaw ang daanan sa bahay. Tanghali, kumain ng balanseng pagkain, maglakad sandali, o magsagawa ng banayad na balance exercises. I-monitor ang mga gamot at presyon ng dugo kung kinakailangan. Hapon, uminom muli ng tubig, magsagawa ng mindfulness o stress relief exercises, at tiyaking sapat ang ilaw sa iyong mga gawain. Gabi, ihanda ang mga daanan para sa paggalaw sa gabi, suriin ang mga ilaw, at gawin ang banayad na stretching upang maiwasan ang paninigas ng katawan. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang konsistensi ang lihim ng tagumpay. Maaaring hindi mo agad makita ang malaking pagbabago, ngunit ang maliliit at paulit-ulit na gawain ay naiipon, nagreresulta sa mas malalakas na kalamnan, mas mabilis na reflexes, at mas matatag na kumpiyansa. Ang mga senior na sumusunod sa ganitong routine ay muling nakakamit ang kalayaan at malaki ang nababawas sa panganib ng pagkahulog. Emosyonal, napakalaki ng epekto nito. Kikilos ka ng may kalayaan, hindi takot. Muli mong pagtitiwalaan ang iyong katawan. Ang mga simpleng gawain, pag-akyat ng hagdan, pag-abot ng gamit, paglalakad papunta sa kaibigan, ay nagiging sandali ng kumpiyansa, hindi pangamba. Muli mong mababawi ang kalayaan, dignidad, at kapanatagan ng isip. Bago tayo magtapos, tandaan ito, ang pagkawala ng balanse ay hindi natural na kapalaran at hindi tanda ng kahinaan. Ang katawan ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga senyales. Ang kamalayan, kasama ng aksyon, ang susi sa proteksyon. Magsimula ngayon, hindi kailanman huli ang lahat upang mabawi ang kontrol. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-thumbs up, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakasubscribe, at mag-iwan ng komento kung alin ang unang hakbang na sisimulan mo ngayon. Ang iyong komento ay maaaring magbigay lakas ng loob sa iba upang magsimula rin. Tandaan, ang balanse ay kombinasyon ng katawan, isipan, at kapaligiran. Kapag pinatatag mo ang bawat haligi, hindi mo lang iniiwasan ang pagkahulog, binabawi mo ang kalayaan, kumpiyansa, at kontrol sa iyong buhay. Ito na ang sandaling kumilos. Mahalaga ang iyong kalayaan. At habang ikaw ay nagpapatuloy, dalhin mo ang mga prinsipyong ito, maging mapagmatsyag, manatiling aktibo, manatiling busog at hydrated, manatiling ligtas, at magtiwala sa sarili. Ang kapangyarihang pigilan ang biglaang pagkawala ng balanse ay nasa iyong mga kamay at ngayon, ginawa mo na ang unang hakbang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya.